topic. Ano ito, Kent? Yung pangatlong topic, ito na, Robin Padilla. Putang ina talaga. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung sino man po yung mga supporter ni Robin, wag po kayo magalit sa akin. Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Ito po. Mga kababayan, napansin ko lang po, no? May sinuot si Robin Padilla na damit. Isang barong, hindi ko naman alam kung barong ito o polo shirt, na kung saan mga kababayan, maraming nakadikit na mga drawing. Pinuna po o napuna po ng netizen si Robin Padilla. Ya? Napuna ng netizen kung bakit ang kanyang damit na sinuot sa Senado, maraming drawing. Akala ko nga nung una, bakit drawingan lang din ng anak niya? Eh yung pala, sadya talaga. Sadyang pinagawa. Kasi daw mga kababayan, itong suot na ito, mga kababayan, ay panawagan daw ito para sa mga inosente, sa mga biktima ng gera sa Gaza. Israel versus Gaza, di ba? O, ang kanyang panawagang ito ay para sa mga hustisya para sa inosente na mga namamatay doon sa Gaza. Ito po, basahin natin. Ito po ay galing sa News 5. Actually, mga kababayan, maganda naman po ito. Wala akong problema, wala akong against dito. Sa panawagan ito sa mga batang biktima doon, sa mga natamaan ng missile, nabagsakan ng mga debris, nasabugan, di ba, apektado sa war. Okay naman yan. Ito, hustisya para sa inosente. According dito sa News 5 post kay Robin Padilla. Nanawagan ng hustisya si Senador Robin Padilla para sa lahat ng mga nagugutom at nagdudurosa sa Gaza. Isa sa Facebook post, sinabi ni Senador na ang mga nakaburdang mensahe sa kanyang mga anak sa suot na barong ang isinisilbing paalala sa kanyang paninindigan. Sa pinakahuling ulat, umakyat na sa 61,000 ang namatay mula sa pag-umpisa ng bakbakan ng Hamas at Israel sa Gaza noong October 7, 2023. So ito po ay isang panawagan ni Robin Padilla. Di ba? Sa mga inosente na mga batang nagugutom, apektado, namamatay sa gera ng Hamas at Israel sa Gaza. Ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, wala naman ako problema dito. Pero naalala ko mga kababayan, nung panahon na si PBBM nanawagan nung gera ng Israel at Hamas, di ba? Na maraming Pilipino na apektado sa Israel na pinapauwi dahil apektado sa gera. Yeah? Meron pa ngang mga mayors doon sa Visayas area na nag-seminar doon sa Israel na nagtago sa bunker. Bakit? Kasi apektado sila. Ngayon mga kababayan, gusto ko lang din pong reaksyonan kasi noong si PBBM, sabi nga niya, nanawagan siya sa gera ng Israel at Hamas. Sabi ng mga DDS, putang ina mo, BBM bangag. Sabi nila, unahin mong solusyonan yung problema ng Pilipinas kung paano murahin ang bigas, ang ulam, ang karne, ang gulay, kuryente, tubig. Yan ang sabi ng mga putang inang DDS. Hindi nila inisip na maraming Pilipino doon, okay lang sana kung puro DDS yung mga Pilipino doon sa Israel na apektado sa gera, na nanawagan si PBBM na sana mag-ingat, no, at pauwiin. Meron tayong mga loyalista doon. Okay lang sana kung puro DDS, kayo bahala kayo, matambakan kayo ng bomba dyan, masabugan kayo, wala kayong pakialam. Kasi mga DDS naman kayo na OFW, mga bobo naman kayo, deserve ninyo, mamatay kayo. Yeah? At saka wag kayo manghingi ng tulong kay PBBM kasi di ba tinawag ninyong bangag ang presidente, tapos pag ginira kayo dyan, manghihingi kayo ng tulong. Yeah? So okay lang, kahit DDS, yung mga masabugan dyan sa gera sa Israel, deserve nyo yun, kasi mga DDS naman kayo. Binaboy nila si PBBM. So ngayon, ako naman mag-react. Robin, naintindihan ko ang panawagan mo. Naawa ka sa mga kabataan doon, mga inosente na apektado sa gera. Pero Robin, tanungin kita, saan ka ba politiko? Di ba sa Pilipinas? Kung unahin mo yung panawagan na yan sa mga inosente, bakit hindi mo unahin yung problema sa Pilipinas? Bakit hindi mo unahin yung pagnanakaw ng pera ng mga politician sa ating bansa?
Tignan mo, oh, ang daming kongresista, oh. Oh. Yeah. Tingnan mo, ang daming kongresistang nagnakaw, ba't hindi ka magsuot dyan ng Congress para panawagan mo na itigil yung korupsyon? Tingnan mo, yung pagkawala sa confidential fund ni Sara na hindi niya masabi-sabi, bakit hindi mo isulat dyan sa damit mo? At sabihin mo, confidential fund, iwasan. Yeah? Yung mga magnanakaw politiko, litisin. At pagdusahan. Diba? Kung si BBM na nawagan, pinuna ng mga DDS. Si Robin na nawagan, punain din natin. Bago ka po, una, manawagan sa mga inosente dyan sa mga kabataan sa Gaza, unahin mo yung problema ng ating bansa bago ka lumipad sa problema ng iba kay mga sarili silang sovereignty. May mga sarili silang batas. Huwag ka mangialam doon po, tangina, ang laki ng problema ng Pilipinas, lilipad ka pa ng ibang bansa ng problema. Diba? Ang laki-laki ng problema sa Pilipinas, pero mas unahin mo yung problema ng Israel at Hamas? Diba? Ay, Diyos mio, Marimar. Ayan, sa totoo lang mga kababayan, wala akong problema sa panawagan niya. Pero una, with all due respect naman, senador ka ng Pilipinas, okay lang sana kung maganyan-ganyan ka, kung perfecto yung ating bansa. Putang ina nga, binaha nga tayong lahat. Binaha ang buong Pilipinas, ba't hindi ka nagsuot dyan ng baha na may chinilas ng lutang? Ba't hindi ka nagsuot dyan ng baha ng mga bata umiiyak? Diba? Mas binigyan mo prioridad yung mga apektado dun sa mga namatay dun sa Gaza na putang ina, wala man tayo kinalaman sa gera na yan. Diba? Pero hindi mo binigyan ng priority o panawagan yung mga apektado sa baha na maraming kapwa mo politiko, mga magnanakaw ng putang inang yan, hindi mo man lang mapagsabihan. Nakita ko nga kanina, ayaw mo nga makipaglamano kay Tulpo Kay Rapi Tulpo. Nakita ko kanina. Pagpunta doon, lumamano siya kay Erwin Tulpo, pero kay Rapi Tulpo hindi. Diba? Tignan niyo mga kababayan. Mas inuna pa ni Robin yung panawagan niya sa mga inosenteng bata na nagugutom na matay doon sa gera ng Hamas at ng Israel sa Gaza, kaysa sa problema sa Pilipinas. Marami din pong batang nagugutom, Robin. Alam mo yan kasi Muslim ka, ang dami-daming badyaw, ang daming badyaw dyan, nakita mo? Mindanao, Visayas, Luzon, napakaraming badyaw nagugutom. May dalang PVC at tinutugtog tut. Di mo nakita yan? Mayroon pa mga bata dito, sakla pa yung mga bata. Yung isa nakadede pa. Yung isa dito lang nakatali sa likod. Tapos may tut, ganon, sumasakay ng jeep. So ano yan? Hindi ba po pwede yan? Hindi ba inosente yan? Ginagamit yung mga bata para manlimos? Anong tugon ng gobyerno niyan? Di ba? Punta ka ng Santa Mesa papuntang Quiapo. Sakay ka, Kalintong, Cubao, Quiapo, Divisoria. Putang ina, ang daming bata dyan sumasakay ng jeep na mimigay ng sobre. Unahin nyo yung problema ng ating bansa kaysa sa problema ng iba. Okay lang sana kung magaganyan-ganyan kayo, kung wala tayong problema dito. Hindi pa nga nalutas-lutas yung korupsyon sa Pilipinas, tatalon ka sa problema ng Gaza. Putragis na yan. Ewan ko ba kung bakit naging number 1 senador ka. Unahin mo yung tao ng Pilipinas, kay binoto ka ng mga Pilipino, hindi ka binoto ng mga Israelita. Hindi ka binoto ng mga Arabo. Hindi naman ako kumontra dyan sa panawagan mo, pero senador ka, unahin mo yung Pilipinas bago ka magnaw-ngaw doon. Grabe korupsyon sa ating bansa. Number 3 tayo sa pinakakurakot. Tapos inuuna mo yung problema ng ibang bansa. Kahit nga mag-Circo Balintong ka doon, mag-action star ka doon, hindi mo masolusyonan yan. Kung ikaw, kung gusto mong matigil yan dyan at mapakinggan yung panawagan mong hustisya, di saluin mo lahat ng missile na binala ng Hamas. Saluin mo yung kada bagsak ng missile ng Israel. Nang matigil. Diyos mio, Marimar. Problema ng ibang bansa, pinoproblema mo. Samantalang yung problema ng Pilipinas, tikom ka. Diyos mio, Marimar.
Huwag ganon. Huwag ganon, Binoy. Pangit yung ganyan. Di ka tayo ibuboto sa sunod. Oh, ito pa, mga kababayan. Sunod. Ano nga ba yan, mga kababayan? Ito, Sara Duterte. Tanong ko, mga kababayan.